Masayang lumabas si Renz mula sa kanyang silid kung saan niya iniwan ang natutulog na si Haya. Dali-dali niyang tinawagan ang tagapagluto ng Vista Verde. Alam kong Sabado ngayon, Ate Sally, but please, nagmamakaawa ako sa inyo. Ipagluto niyo ako ng hapunan ngayon. I will pay you double today. Bibigyan ko rin kayo ng extra day off next week with pay. Pupunta ba ulit riyan yung girlfriend mo? May panood yung tanong ng ginang. Tumawa siya. Kinilig pa yata siya sa pagkarinig ng salitang girlfriend. Sabi ni Kinobe, girlfriend mo yung babaeng lagi mong kasama yan tuwing linggo. Chismoso rin pala ang kapatid kong yun. Hindi pa masyadong official na girlfriend, ate. Right, lasing lang at wala sa katinohan si Haya nang sabihin nito ang tatlong salitang iyon. She was half asleep, maybe even delirious. Kung ano-ano naman talagang nasasabi ng taong lasing, hindi ba? Ngayon manapakasaya niya nang marinig iyon. And her smile, how could he forget it? Napakaaliwalas at napakatamis na yun. How he wanted to scream, burst out in a song and do cartwheels. God, he was the happiest man in the world. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang kinumutan at halikan niya sa noo si Haya. When he finally calmed down, he sat on his bed just looking at her sleeping peacefully. At noon na niya lubusang napagtanto na umiibig na nga pala talaga si Rito. Tinulungan pa niya ang cook sa paghahanda ng mga niluluto nito. Habang nagluluto ito, dali-dali siyang nagpunta sa bayan upang bumili ng mga sariwang bulaklak at mga scented candle. He wanted to set a dining table beautifully for dinner. Hustong nakaalis na si Sally ng magising si Haya. Nakapaghilamos na ito nang lumabas ng kwarto niya dahil burado na ang makeup nito sa mukha. She still looked pretty to him. Hey, tila nahihiyang bati nito sa kanya sa hall. Sinalubong na ito. How are you feeling, sweetheart? Medyo masakit ang ulo ko. Anito at iniyakap ang isang kamay sa kanyang bewak at inihilig ang ulo sa kanyang balikat. My poor baby, he murmured, planted a kiss on the top of her head. Saka inilapat ang palad sa kanang bahagi ng ulo nito at minasahe iyon. Pasensya ka na pala at sa master's bedroom kita dinala. Hindi kasi nakahanda ang guest room. Once a week lang kung maglinis dito ang mga kasambahay ng parents ko. Okay lang. Thank you pala at sinundo mo ko ron. Anito at tumiyad upang halikan siya sa pisngi. Pinaupo niya si Haya sa salas pagkatapos na itong painumin ng ibuprofen. Tumabi siya ng upo at inakbayan ito. Bakit ka ba naglasing? Tanong niya rito habang hinahaplos-haplos ang buhok nito. Birthday party nga yun, diba? Nakasimangot na sagot nito. Siyempre may mga alak doon. Ayoko nang naglalasing ka ng ganun, okay? Paano kung napahama ka sa kalsada? Haya just grunted and she crossed her body against his. Nanatili silang magkayakap na nakaupo roon hanggang sa maalala niyang kailangan na pala nilang kumain ng apunan. Iniwan niya ito sa sala upang hihanda ang dining table. Nang dalhin niya ito roon, natuwa siya sa maluwang na pagkakangiti nito sa nakitang resulta ng effort niya. Inamul pa nito ang mga bulaklak sa florera. Si Ate Sally ang nagluto ng mga yan. Huwag kang mag-alala. Natatawang sabi niya at ipinaghihila ito ng silya. Magana silang kumain. Ngunit sa buong panahong iyon ay hindi siya nakasilip ng pagkakataong buksan ng usapan tungkol sa pagtatapat sa kanya ni Haya. He was happy but a little bit anxious about it. What if she didn't remember? Pagkatapos nilang kumain, natuwa si Renz dahil hindi pa nagpahatid pa uwi si Haya. Desidido siyang hindi matatapos ang gabing iyon na hindi nila napag-uusapan ng tungkol sa damdamin nila sa isa't isa. At last he could hear church bells ringing and that glorious sound was for his own wedding. Halos walang pagsigla ng kasiyahan niya na yung naisip niyang malapit nang magbago ang kanyang buhay. And oh babies, children of his own. Niyaya siya ni Hana maglakad-lakad sa labas ng bahay hanggang sa maisip niya itong dalhin sa paborito niyang parte ng plantasyon tuwing gabi. Isa yung damuhan sa dulo ng taniman ng mahogany, katabi ang isang maliit na sapa. Makikita mong buti ang mga bituin dito, sabi niya kay Haya pagkababa nila ng sasakyan. On darker nights, the Milky Way is even visible to the naked eye. Binuksan niya ang tailgate ng likod ng pickup at naupo sila roon. Ang ganda nga rito, nakakaayos sa pandinig ang tunog ng tubig sa sapa. Sabi ni Haya na iniikot ang paningin sa madilim ng paligid na tanging mga bituin ang tumatanglaw. Dito ako nagpupunta minsan kung ginagabi ako sa plantasyon at tinatabad pa akong umuwi ng bahay. Dito ako nagpapalipas ng pagod. Minsan nakakaidli pa nga ako dito sa likod ng truck. Masarap ngang tumambay rito paggabi. Ang ganda ng langit, ang daming bituin. Gusto kong makakita ng shooting star. They sat there together, just staring at the heavens above them, looking at the celestial bodies, listening to the rippling of water from the creek merge with the sound of night insects. Magkahawak ang mga kamay nila. Noon lamang napansin ni Renz na perpekto ang pagkakaugnay ng kanilang mga kamay, na para bang nilikha ngayon para sa isa't isa. Inakbayan niya si Haya.
You should see what it's like her after the rain. May mga makikita kang alitap-tap sa paligid. Yes, I want to see that, Franz. With you. With me? Nakangiting sambit niya. Tumingin ito sa kanya. Yes, only with you. He stared at her face, but with the light of the crescent moon and the star. She looked so ethereal, so beautiful. Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit tila hindi niya alam kung paano sasabihin ang damdamin. He was enthralled by the majesty of the night and drowning in the image of the scent of the woman that he was with. Natagpuan na lamang niyang sariling hinahalikan si Haya. They shared hunger-wild kisses. They sucked with each other's lips, tasted each other's mouth. He felt her fingernails raking his back as she pressed her body against him. Ang mainit na halik na pinagsasaniluhan nila. Ang madamang malambot at makurbadang katawan nito. Sapat na mga yun upang kumuhula ang kontrol ni Ren sa sarili. He was already on fire, hot and raging. He wanted her. He wanted her tonight. Should we go home and do this on my bed instead? Nagawa niyang itanong sa pagitan ng paghalik sa mga dibdib nitong nahantad ng kalasing niya sa batok ang tali ng halter top na suot nito. Umiling si Aya sa tanong ni Rance. Let's not talk, Rance, please. Halos pagmamakaawa niya. Not now. Nagbabagang niyang pakiramdam at ayaw niyang mapawi iyon. Nabitin siya nung nasa opisina sila. They had been making out heavily, on the verge of having passionate union, and the moment was interrupted by his stupid brother. Hindi niya gusto ang sakit na dulot ng pagkabiting iyon, at ayaw niyang maulit iyon. She wanted Rance. She needed him. Good, because I don't think I can wait that long either. Sabi ni Rance at tinanggal ng tuluyan ng kanyang bra. Nagpakawala siya ng mahabang ungol habang kalinhinang hinahalikan ni Rance sa mga umbok ng kanyang dibdib. Sa gitna ng nakakaliyong init, ay nagawa niyang gumalaw at iangat ang katawan upang tulungan itong damahin ang ilalim ng kanyang damit. Hindi rin tumitigil ang kanyang mga kamay sa paglalakbay sa katawan nito hanggang sa halos warakin na niya ang suot nitong polo. He let out a sexy laugh. Easy love, he whispered. Ito na ang naghubad ng mga itaas nito at hinayaan siyang damin at halikan ng katawan nito. You taste good. She groaned as she licked the nipple of his hard, smooth skin. Nang umuungol ito ay lalong umigting ang darama niyang pagnanasa. Bumaba ito mula sa pagkakaupo sa likod ng pick-up at hinila pahubad ang suot niyang underwear. He rolled up her dress to her waist. Saka ibinuka nito ang kanyang mga hita at ibinaw ng mukha sa pagitan niyon. Halos mapasigaw si sa sarap at luwalhati ng maramdaman ng mga ginagawa doon ng bibig ni Rance. He was laughing at her, nibbling sacking and that knob of flesh. Napasabunot siya sa buhok nito at napatingala sa kalangitan sa nakakabaliw na sensasyong umaalipin sa kanya. Oh, Rance, pumapaimbulog patas ang kanyang kamalayan. Pakiramdam niya ay sasabog na sa init na anumang sandali. She knew that her arousal was fast approaching an explosive release. Pero isang eksperto sa pakikipagnig si Rance, alam nito kung kailan titigil upang hindi muna siya sumuko sa luwalhati. Noon narinig niyang pagbukas ng zipper ng pantalon nito, ay isang paalalang pilit na sumiksik sa nag-aapoy niyang kamalayan. Sweetheart, wait. We need protection. Oh, sambit nito at saglit na taranta. Yes, of course. Good thing I still have my wallet with me. Sabi nito at narinig ang pagbukas ng pakete ng protection. Natakadamit panlabas pa nga ito ng magas na niya kanina. Nakalimutan na siguro ito magpalit dahil sa pag-aasikaso sa kanya. She shuddered when he placed himself between her legs. Humaon ang mga kuko niya sa magkabilang braso nito nang maramdaman ang unang pagdadaitin ng kanilang mga kasilanan. I promise I'll be gentle, your sweetheart. Sabi ni Rance sa kanya, to spare it for a little bit. Rance brushed his tongue against her ear at his initial thrust. Hindi siya nakahinga sa sakit na dumapo sa kanya. He with her earlobe as he pushed an inch deep. She let out a tiny scream. Tumigil ito sa paggalaw at pinaliguan ng mumunting halik ang kanyang mukha. Without withdrawing from her, he carried her carefully set down at the back of the truck with her straddling his lap. Haya, banayan na tawag nito sa kanya. Lumilat siya. She was tight and she thought he was too big for her to accommodate. The pain was excruciating. Nevertheless, she didn't really want them to stop. Not now. Malayo na ang narating nila para tumigil. Let's do this together, baby. Masuyong hiling ni Rance sa kanya. I want you to lower yourself down on me. Take me in complete. She could only nod her head in the dark. She wanted him. She wanted him. Now-move slowly. Rance hawak nito siya sa bewang ang isang kamay. Ang isang kamay nito ay bumaba sa kanyang pagbabae. Gumalaw ang mga daliri ito na doon. Stump kneaded her tender knob and it worked wonders against her pain. Saka siya maingat na unti-unting gumalaw upang isagad ang pagkakaugnay ng kanilang mga katawan. That's his baby. More. He cooks her gently. Napadaing uli siya sa huling pagbaba ng kanyang katawan sa kandungan nito. She gasped when she felt his entire length beside her. Muling sinakop nila sa kanyang bibig.
He kissed her wet and deep, his tongue swirling in and out on her mouth. He did that for a while, kissing her fervently while his thumb never stopped working on her nose. Tila hinihintay nitong makapag-adjust siyang mabuti sa ibabaw nito. Now, wrap your legs around me, sabi nito nang abandonahin nito ang bibig niya. Inalis nito ang isang kamay mula sa pagitan ng kanyang mga hita at hinawakan siya sa magkabilang bewang. Tinulungan siya nitong gumalaw ng patas pababa sa kandungan nito. Marahan lamang iyon nung una, ngunit nang unti-unti nang napawi ang hapding nararamdaman niya, ay nagkusa siyang bilisan ng tempo ng mga galaw. Humawak siya sa likod ng ulo ni Ran sa kanyang iliyad ng katawan. Sinalubong naman ito ang pag-ulos ng mga pagbaba niya rito. He watched her lovely silhouette move on his lap, how her full were shook with the force of their wild union. It was sure and pure aching and exquisitely pleasurable. Hindi niya iniisip kailanman na ganoon palang pakiramdam ng pakikipag-ibig, na parang tumigil sa paktakbo ang oraksan, ngunit mabilis ang pag-ikot ng kanyang mundo, na parang gusto niyang ipunin ang bawat sandali. Oh, she could do this forever with him. Maliksi itong gumalaw at napunta siya sa ilalim nito. Hinigpitan niya ang pagkakahapit ng kanyang mga binti sa bewang nito. She was slamming into her and she was feverishly rolling her hips. Their moans grew louder and louder as their bodies crashed wildly into each other. They pounded against each other, gasping and growling. Once, the extreme heat that called up inside her was now ready to burst into massive flame. Waves and waves of pleasure crashed over them as they reached their climax together. Their bodies convulsive in ecstasy, their screams echoed in the darkness. Rance collapsed beside her, breathing as heavily as she was. Nanginginig pa ang buong katawan niya, ang diwang nasa ibabaw pa ng mga alapaap at ang kanyang mga mata ay tila ayaw pang dumilat. Kahit mabigat pa ang katawan nila ay nagawa nilang umalis ng higa sa rear cargo area ng RAM. Hindi alintana ang lamig na dulot ng metal na kinahihigaan nila. Tumaghilid ng higa si Rance at niyakap siya. Dinig niya ang malakas na tibok ng puso nito na maang init ng katawan nito. He was all hers at gusto niyang maangkin ito hindi lamang ng gabi ngayon. I want to be with you forever, Rance, she muttered dreamingly in between soft and red face. Gusto kong maglakad sa ilalim ng mga punong kasama mo, panoorin ang mga bituin sa gabi, matulog na yakap-yakang mo. His heart beat the darkness of the night and her exhaustion was working in unison to calm her senses, to lure her into a trance. Then we will go together forever, sweetheart. I love you and I love you so much. Bulong ni Rance bago siya tuluyang hinila ng magkaharang pagod at antok. Naunang nagising si Rance, hindi na nila namalayan kung gaano sila katagal na nakatulog sa likod ng RAM. Tingnan niya si Haya na yakap niya at maingat na inayos ang damit nitong nakabuhol pa rin sa bewang nito. Pinaliguan niya ito ng mumunting halik sa mukha upang gisingin ito. Wake up, sweetheart. Bulong niya rito nang hindi ito gumalaw. How he hated to ruin the moon, but the night breeze was starting to grow colder. Wala silang kumot. Ayaw niyang magkasakit si Haya. We should make our way home. Baka sipunin ka pa kung magtatagal tayo rito sa ganitong oras, sabi niya. Umungo lamang si Haya at humigpit ang yakap sa kanya. Nararamdaman na siguro nito ang lamig ng gabi. That mere movement was enough to stir up his mormons yet again. He would never be able to get enough of her. And how could he? He had just the most amazing sex of his life. Hindi niya inakalang makakabot pa siya ng mas mataas sa saktulang karaniwan na yung nakukuha sa ibang babae. With Haya's climax was so much more powerful. If there was a place higher than Nirvana, then he had reached it most moments ago when he shared an earth-shattering orgasm with her. Haya, tawag uli niya rito at kinalabit ito sa leg. Baby, wake up. Huminga ito ng malalim saka inaaninag niyang nagmulat ito ng mga mata. Anong oras na? Tinatamad na tanong ito. I have no idea. Natatawang sagot niya. I don't have a watch at my cell phone is in my pants. Nasa damuhan. Napaigtad siya ng padaanin nito ang kamay sa kanyang dibdib pababa sa kanyang tiyan. Oh, I see. Pilang sabi nito at lalo pang pinababa ang kamay. You're still naked. Pinigil niya ito. You silly woman. Don't you start. Ayoko nang gawin iyon dito. It was uncomfortable for you. It was very wild. Anito sa paos na boses na nagpapainit naman sa kanyang pakiramdam. I kinda like it. Kinintalan niya ng mabilis na halik ang mga labi nito sa kasya bumama. Hinila niya ito pa po. Let's go home. Baka hinahanap na rin sa inyo. Sabi niya at hinagilap sa damuhan ang kanyang mga kasuotan. I'm almost 30, Rance. I spent most of my adult life away from home. Sa palagay mo, ihahanapin pa rin ako ng nanay ko pagkatapos ng dilim, sabi niya. Isa pa nagpaalam akong may party na pupuntahan. But you ended up in my arms instead. Nakangising sabi ni habang nagsusuot ng pantalon. So I take this to mean that you want to spend the rest of the night with me. May halong tuksong tanong niya rito. Iniabot niya rito ang magkapares na underwear na hinubad niya rito mula sa katawan nito. Do you want me to? Hayati simbak as she put her hands back on. Kahit gabi-gabi kung gusto mo.
Sabi niya at saka ito hinila patayo at hinilikan sa mga labi. Nagsasalo sila sa mainit na halik nang biglang mayroon siyang maramdamang biglang kumagat sa kanyang binti. Napalay siyang humiwalay kay Hayam. Bakit? Gulat na tanong niya. Shit, may langgam yatang kumagat sa akin. Sabi niya at kinamot ang kaliwang binti. Hinila niya ito sa kamay. We'd better leave this place now, sweetheart. Right, we need to shower. Tumatawang sabi ni Hayam. Ang banyo sa master's bedroom agad tinungo nila pagdating nila sa bahay niya. They showered together, soaping and scrubbing each other's body. Feeling and seeing her naked body under bright light gave him sheer delight. He was going to marry this very hot woman. At naiisip na niya ang mga gagawin nila gabi-gabi. You'd better tell your Tingy to behave, lover. Nakataas ang kilay na sabi ni Haya na nakatingin sa ibaba ng kanyang puson. Ayokong mag-acrobat tayo rito sa banyo. Ang lakas ng tawa niya. Right, delikado nga rito. Madulas, nauna siyang lumabas ng shower cubicle. Nagpupunan siya ng basang buhok na may maulinigang siyang tumundo. It was a ringtone, and it wasn't from her cellphone. Lumabas siya ng banyo. Ang bag ng ni Haya nasa ibabaw ng console table sa kanyang kwartong pinanggagalingan ng tulog. Nang narinig niyang bumukas at sumarang ang pinto ng shower cubicle, nagmamagandang loob siyang kunin ng cellphone upang ibigay rito. Napasulyap si Ron sa screen ng cellphone. Jerome Aldemar ang pangalan ng tumatawag. Ilang sadling tinapa ko ang cellphone ng kanyang paningin. Hindi alam ang unang iisipin hanggang sa tumigil yun sa pagriring. Noon niya nakita sa screen na hindi lamang miss call ang galing kay Jerome kundi mga text messaging. Nakasuot na ng bathrobe si Haya nang pumasok ulit sa bathroom. Iniabot niya rito ang cellphone niya. Kanina pa yata siya tumatawag. Sabi niya habang binabasa ni Haya ang mga natanggap na text message. Hindi mo nasabi sa akin nag-uusap pa pala kayo ni Jerome. Hindi niya napigilang itanong. Magsasalita sana si Haya nang muling tumunog ang cellphone. Noon na siya lumabas ng banyo at nagtuloy sa walk-in closet upang magbis. Paglabas ni Ron ay nasa kwarto na si Haya at nakupo sa gilid ng kama. Suot ang puting bathrobe na bigay niya rito. Hindi kami nag-uusap ni Jerome Rand, sabi niya. Nagkita lang kami sa party kanina. Bakit daw tumawag sa'yo? Nagtatanong lang kung nakauwi ako ng maayos. Sinabi mo magkasama tayo ngayon. Hindi ito sumagot. Ayaw naman niyang mag-isip ng kung ano-ano. Don't get me wrong, baby. Sabi niyang tumabil pa rito. Ang una kasing pagkakataon na nakita kayang lasing ay dahil kay Jerome. At inaakala mo naglasing uli ako kanina dahil sa kanya. I'm sorry, I didn't mean to sound that way. Ayoko lang na nakikita kitang malungkot. Napasulyap sa kanya si Haya. Friends, we cannot talk about this. Tila nahahapong pakiusap ito. Sweetheart, aniyang hinawakan ito sa balikat. What is really wrong? Banayan na tanong niya. Hindi mo pa sinasabi sa akin ang dahilan kung bakit ka naglasing kanina. Kung bakit ka umalis agad ng party. Umiling nila ito. Halatang mayroong ayaw sabihin sa kanya. She looked away from him. Mabini niyang ipinaling parap sa kanya ang mukha nito. Is there something that you're not telling me? Tanong niya rito. Mas nangibabaw ang pag-aalala kasi sa pagdududa niya. Hindi niya gustong nakikitang lamlam sa mukha nito ngayon. Nasanay na siyang nakikita itong masaya sa piling niya na hindi na madilim ang mga ngiti nito. He wanted to keep it that way. Bumuntong hininga siya. Haya, if you want our relationship to work out, we have to be honest with each other. Relationship? Bulalas nito at napatayo. Anong relationship? Tumayo rin siya. We just made love, remember? Bulalas din niya. We had sex runs, gaya ng mga ginagawa mo at ng ibang babaeng nagdaan sa buhay. What? Hindi lang tayo nag-sex at alam mo yan? Haya, hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa'yo pagkatapos nating magtalik? I said I love you. Haya was pushing him away and he knew it. Inaasahan na yung darating ang panahong mangyayari yun. Kaya nang ginawa nito noon kay Jerome. Pero hindi siya makapapayag na basta mangyari yun.